Vong Navarro ibinahagi ang kanyang natutunan sa nakaraan. Ibinahagi ng komedyante at It's Showtime host na si Vong Navarro ang mahahalagang aral na kanyang natutunan mula sa pinakamadilim na bahagi ng kanyang buhay, isang yugto na kanyang ikinumpara sa isang masamang panaginip na ayaw na niyang balikan kailanman. Sa pinakabagong episode ng vlog ng batikang kapamilya journalist na si Bernadette Sembreno, na in-upload noong Linggo ika-27 ng Abril. Inusisa si Vong tungkol sa mga karanasang hindi na niya gustong ulitin. Tapat na inilahad ni Vong ang kanyang saloobin at emosyon patungkol sa mga pagsubok na kanyang pinagdaanan. Partikular na ang kontrobersyal na kaso na humantong sa matagal niyang pananahimik at pagkawala sa limelight ng showbiz. Aniya, syempre yung mga madidilim na bahagi ng nakaraan ko. Yan yung ayokong balikan. Parang bangungot na ayaw mo nang maalala. Habang ramdam ang bigat ng kanyang tinuran. Ipinakita rin niya kung paanong ang kanyang pananampalataya ang nagsilbing ilaw sa mga panahong siya'y nasa dilim. Ayon kay Vong, bagamat naroon ang suporta ng kanyang pamilya, mga kaibigan, at tagahanga, ang kanyang matatag na paniniwala sa Diyos ang tunay na bumuhay sa kanya sa mga panahong tila nawalan na siya ng pag-asa. Ang ginagawa ko na lang, nagdadasal na lang ako. Siya talaga yung pinakamalakas, yung faith natin. Yun yung pinanlaban ko noong nandun ako sa madilim na pinanggalingan ko, dagdag niya. Nang tanungin ni Bernadette kung ano ang pinakamahalagang aral na kanyang natutunan mula sa lahat ng mga nangyari, hindi nag-atubiling sumagot si Vong, maging stick to one ka. Yun lang yung lesson talaga. Huwag kang manloloko. Isang malinaw na paalala ito hindi lamang para sa sarili kundi para rin sa iba na maaaring makaharap sa katulad na tukso o sitwasyon, matatandaang noong 2024. Sa isang desisyong gumimbal sa publiko, nahatulan ng habang buhay na pagkakakulong sina Cedric Lee, Denise Cornejo, at ilan pa nilang kasamahan dahil sa kasong Serious Illegal Detention for Ransom na isinampa ni Vong Navarro laban sa kanila. Ang kontrobersyal na isyu ay nagsimula pa noong ika-22 ng Enero taong 2014. Matapos akusahan si Vong ng di umano'y panggagahasa kay Denise, isang paratang na kalaunan ay pinasinungalingan ng mga ebidensyang inilabas sa korte. Ang naturang insidente ay isa sa mga pinakamaingay at matagal na kasong pinag-usapan sa showbiz at legal na larangan. Bukod sa mental at emosyonal na stress, ilang taon ding nawala si Vong sa showbiz spotlight habang pinagtitibay ang kanyang kaso at nilalabanan ang mga paratang laban sa kanya. Ngayon, sa unti-unting pagbabalik ni Vong sa normal na buhay at sa kanyang karera, mas pinili niyang ituon ang pansin sa mga positibong aspeto ng kanyang karanasan, ang kanyang lakas, katatagan, at paniniwala sa Diyos. Patuloy rin niyang pinahahalagahan ang mga aral na kanyang natutunan, partikular na ang kahalagahan ng katapatan, pananampalataya, at pagpapakumbaba. Sa kanyang pagbabalik sa publiko, hindi na lamang siya basta komedyante o host, isa na rin siyang simbolo ng paninindigan, muling pagbangon, at pagpapatawad sa sarili.